O yan ha, magandang gabi. Nagbabalik tayo. Siyempre, ang topic natin sa gabi ito ay yung bang pakiramdam na pagod. Diba, lahat tayo nakakaramdam ng kapaguran. Ako ay lagi akong nakakaramdam. Hindi yung pagod na pagod ka lang dahil nagtrabaho ka. Iba po yun. Ang tawag ko sa kapaguran yung minsan yung pinanghihinaan ka ng loob. Nawawalan ka ng moral na ipagpatuloy yung mga bagay na ginagawa mo na normal. Minsan nga kaming nagkausap ng misis ko. Kasi minsan, habang nagdadrive ako, tinatanong ko siya, napapagod ka ba? Kanya, oo, napapagod din ako. May mga bagay na dumarating sa kanya na pagod siya. Talagang hindi pagod na as in physically, yung para bang nangihina ka. Na para bang, lagi ko na lang ginagawa to. Ito na lang ang ginagawa ko. Pero parang yung progress, hindi naman nakikitang mabilis. Ibig sabihin, kahit na anong gawin mo, parang ang bagal ng mga resulta. Di ba may mga experience tayo, ikinukumpara natin yung ating sarili, but yung taong yun, ang layo na ng narating. Parehas lang naman kami ng ginagawa. Parehas lang kami ng pinagdadaanan. Parehas lang kami pero ang layo na ng kanyang narating. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo na burn out. Ikinukumpara natin yung ating sarili sa iba. At kapag nakita natin na malayo yung kanilang nagawa at ikaw ay nandun pa rin, parang pinanghihinaan ka ng loob. Anong meron sa akin? Ano ang kulang sa akin? Ano ang wala sa akin na meron siya na ginagawa niya? Alalahanin nyo, lahat tayo yung iba-iba. Hindi tayo magkakaparehas. Pare-parehas tayo ng mundong ginagalawan. Pero iba-iba tayo ng pagkakataon, sitwasyon at oportunidad sa buhay. Hindi lahat parehas. Ngayon, ang sabi ni Don, kasi kadalasan kapag nararamdaman natin yung mga ganitong sitwasyon, tinatamad tayo. Wala tayong ganang kumilos. Para bang napakahirap gumawa at gumana ng katawan natin. At yung ating kaisipan ay apektado. Madalas tawag natin dito burnout. Maraming ganyan, maraming na burnout. Yung iba na ginagawa mo araw-araw, yung regular na ginagawa mo araw-araw, kahit ginagawa mo na, parang wala namang progress. Pero sa iba, pag kinumpara mo, parehas na naman kami. Doon nagkakaroon ng discouragement sa atin. Kaya madalas, ang nangyayari, nagkakaroon tayo naapektuhan tayo mentally. Kaya mahirap pagka napagod yung isip mo. Kaya nga, regardless kung sino ka, gaano ka mang asipag, gaano man kadiskarte ka sa buhay, gaano ka galing, gaano ka kalakas, wala yan. Pag napil mo yung ganyang klase ng sitwasyon sa buhay, na na-burnout ka, kahit na ano pa, iba ang mangyayari. Kaya nga ang paalala ng Diyos, sa kabila ng mga panghihinang yan ng ating kalooban, physical at mental, walang benepisyo yan sa atin. Kahit na ano pang sabihin nyo, pinanghihinaan ako ng loob, tatamarin ako, matutulog muna ako, at di muna ako gagalaw. Walang benepisyo mga kaibigan. Pwede mong mag-slow down, pwede kang huminto, at sandali kang mag-relax. Baguhin mo yung iyong ginagawa sa isang araw, 2 araw, okay yan. Pero in the end, ang benepisyo, dapat haluan mo ng spiritual na awakening. Kailangan merong isang bagay na magmo-motivate sa iyo spiritually. Kasi mahina na yung physical mo, mahina pa yung mental mo, mahina pa yung spiritual mo, isang ka na pupunta. Kaya ang paalala ni Paul sa mga taga-Romans, don't burn out, keep yourself fueled and aflame. Ang sabi sa Romans 12:11. Ito ay naranasan ng mga taong sumusunod noon kay Kristo dahil sa kabila ng kanilang pagsunod, ay napakarami ng kanilang dinadanas na persecution. Kaya ang sabi ni Paul, don't burn out, keep yourself fueled and aflame. Be alert. Yan, be alert. Yan ang sabi niya. Kaya nga ang sabi ng Bible sa Isaiah, ito pang isang verse, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Wala akong makakaunawa sa kung ano ang mga bagay na mayroon sa Diyos. Dahil Siya ang magbibigay sa atin ng lakas at magtatanggal ng mga alalahanin at magbibigay ng kapangyarihan para paglabanan natin yung ating mga panghihina. Especially kapag burnout na burnout. Huwag niyong i-ignore yung klase ng panghihinang yan sapagkat malakas pong makadiscourage yan. At may iba akong mga kakilala
talagang nag-i-stop sa ginagawa nila dahil na-burnout na. Na-burnout ako. Rason nila yon. Na-burnout ako. Kaya himinto ko na yan. Alalahanin nyo, yung inyong mga ginagawa ay may nakikinabang. Kaya kapag huminto ka, sino ang kawawa? Di ba? Kaya nga tayo nag-aaral, kaya tayo naghahanap ng mga positibong mga pananaw para pag dumating yung ganitong klase ng sitwasyon na na-burnout ka, meron kang pupuntahan. Kasi pag na-burnout ka, nawalan ka ng direksyon. Nawalan ka ng direksyon pag na-burnout ka, mga kaibigan. Ang burnout ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming nagre-resign, maraming nag-change ng kanilang karir dahil hindi nila alam kung ano ang sikreto paano magtatagumpay. Ang sabi ng Bible, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Isaiah 40, chapter 40, verse 30. Kapag ka itong mga verse na to ay nabasa mo, magbabago ang lahat ng pananaw mo sa buhay. Sapagkat ang sabi ng Hebreo chapter 4, verse 15, nadarama ng ating Panginoon yung mga naramdaman nyo sapagkat minsan na siyang dumating dito sa lupa. At lahat ng sinasabi nating mga pagsubok ay dinanas ni Kristo nung siya'y nasa lupa. Kaya sa kabila ng kanyang pagdaan during that time, hindi siya nagkasala, hindi siya nakitaan ng pagkakamali, at siya'y nagtagumpay sa kabila ng pagdanas niya ng lahat ng klaseng pagsubok. Kaya yung burnout, mga kaibigan, yung burnout na nararanasan mo ngayon, hindi yung rason para huminto ka. Kasi walang dahilan, dahil sabihin mo, si Kristo yun eh. Oo nga, si Jesus Christ ay tao nung time na dinanas niya yan, pero hindi siya natagpuang nagkasala o nagkamali. Kaya ang sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life. Kaya kung kinasabi mo na hindi, si Kristo iba yan. Ang sabi ni Peter, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating kailangan para tayo mabuhay na mayroong walang kapintasan. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan mo lang matanggap, kailangan mong i-accept, kailangan mong tanggapin, kailangan mong kilalanin sa buhay mo para magkaroon ka ng sapat na batayan para makapamuhay ka ng mayroong katiwasayan. At yung pagka-burnout mo, kahit dumating, malalaman mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos. At ang sabi ni Paul, I can do all this through Him who gives me strength. Nung dumaranas siya ng persecution, kinulong siya, lahat ng klase ng restriction para hindi niya magamit yung kanyang pagiging apostol. Sa kabila ng pagkakulong niya, napakaraming libro ang ginawa ni Paul at napakarami ng tumanggap. At isa si Paul sa mayroong mga pinakamatinding discipleship at evangelical works ng panahon na yun. Yun ay nakakulong pa si Paul. Sabi niya, I can do all this through Him who gives me strength. Diba? Kinulong siya. Pero kahit nakakulong siya, ay naging dahilan para maisulat niya yung pinakamaraming libro ng New Testament. Kaya ang patuloy nating pagtitiwala sa Diyos ay magiging dahilan para lagpasan natin ang ating pinanghihinaan ng loob. Sa halip na ikumpara natin ang ating sarili sa iba, ilalanan natin kung ano ang binibigay sa atin ng Diyos at kung ano yung naroon sa plate natin. Doon tayo mag-concentrate. Huwag nating tignan kung ano yung yung mga nakikita natin kasama natin na parang siya progressive na. Hindi mo alam kung ano talaga yung kanyang kung anong plano ng Diyos para sa kanya. Iba ang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya nga sabi ng Psalms, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ayan lagi ang ating iisipin. Cast all your cares on the Lord and He will sustain you. Psalm 55 verse 2. Sa halip na huminto tayo, ibigay natin sa Lord yung ating mabibigat na sitwasyon. Magtiwala tayo, nalilipas at magtatagumpay tayo kung tayo'y magpapatuloy. At ang ating panalangin, Lord, lagi mo kaming samahan dahil sa mundo na ginagalawan namin, marami kaming mga kasamang pwedeng lumpasan yung aming mga sitwasyon. Pwedeng mas mauna sila, pwedeng mas marami silang magawa, pero yung para sa akin, yung para sa iyo, bigay mo sa amin. Dahil iyon ang aming kaligayahan. Kaya salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.